Okay? So yung topic natin ngayon, influence of social media influensya ng social media sa ating mga negosyante. Now, nowadays, ang dami kasi mga guro or ang dami mga fake manipulator, mga pwede na yung tawagin scanners siguro. Bigay ng itong isa sa pinaka-importante na there's no such thing as easy money pagdating sa traditional business. Thanks. Now, second is sa traditional business, walang shortcut. Walang shortcut. Good morning everyone! Kumusta kayo dyan? Now, gagawa na naman tayo ng vlog. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Eli Durupan. Isa pa akong solopreneur na kung saan ang dami na pong karanasan. Pagdating sa pagbibusiness, marami na pong kabiguan. Pero yung importante dyan, meron na pong naitawid. Okay, so wala na pong patumpak-tumpak, direct to the point. Okay, so yung topic natin ngayon, influence of social media sa mga negosyante. Yung influensya ng social media sa ating mga negosyante, no? Now, nowadays, ang dami kasing mga guro or ang daming mga fake, no, manipulator, mga pwede rin tawaging scammer siguro, ano. Yung mga sinasabi is magbayad ka ng 8,000, 10,000, 25,000, 3 to 8 months, yayaman ka, o ito yung daan o paraan or ladder para ka maging successful. Diskarte nila yun, no? Pero yung sa atin lang dyan, kasi I'm coming from yung grassroots talaga, yung walang-wala, tapos dumiskarte lang, sa tama at sa patas na paraan. Okay? So, the very reason why I wanted to do this video, kasi at least baka merong isang makakita nito na entrepreneur na nakaka-relate at makakapag-realize na totoo, hindi ganun yung galawan ng totoong negosyante. So, gusto ko lang magbigay ng itong isa sa pinaka-importante na there's no such thing as easy money pagdating sa traditional business. Kailangan mo siyang paghirapan talaga. Kailangan mo siyang trabahuin It takes time, no? Maybe yung iba naka-jackpot, di ba? Pero majority talaga kailangan mo dahan-dahan yung progress. So, kung ikaw yung negosyante na sa tingin mo mag-business ka kasi andito yung madaling pera, siguro totoo yun yung sa dalawa to sa masama na paraan at sa mabuting paraan. There's no middle ground. Walang middle dito. If you have to choose, gagamitin mo yung talent mo sa pagsasalita sa masama or sa mabuti. Ako ay 100% kung gagamitin yung skills at talent ko sa masama, siguro mas mabilis yung pag-asenso. At marami dyan na mga entrepreneur claiming to be, yung diskarte is dun nga dito sa hindi mabuti. Okay, so, pero kung dito ka sa patas na paraan, I'll tell you, no, learn. Don't take it sa akin lang. Pag-aralan nyo, i-analyze nyo. Pero there's no such thing as easy money, no? Mabilisan, mag-earn ka ng ganito kalaki. Diba? So, yung katotohanan dyan, yung masakit na katotohanan dyan, minsan malulugi ka. Minsan madadapa ka. Pero sa totoo lang, yun naman talaga
dinesign para sa akin ni Lord para matuto ka. It's not yung money, it's not the money, but it's you, yung value mo bilang tao. Sabihin na natin, dumaan ka sa tamang proseso, naging successful ka. Eventually sa buhay, hindi mo alam, minsan yung gulong tayo nasa baba, nasa taas, bumaba ka. What do you think will happen kung nasa tamang proseso ka? Aakyat ka ulit. Because ikaw to, hindi yung negosyo. Yung negosyo pwede malugi. Pwede mag-depreciate. Pwede kung ano man yung mangyari, pero ikaw sa sarili mo, ikaw na yun. Kung kaya mo siyang napaakyat, kaya mo, bumaba ka, kaya mo siyang ipaakyat ulit. Naputol, okay, so, bang. Next. Now, second is, sa traditional business, walang shortcut. Walang shortcut, no? No easy money, there's no such thing as easy money, at wala po itong shortcut, no? Yung traditional business, ito akin to. Hindi naman to sprinting, marathon to, no? Yung progress, dahan-dahan, di ba? Minsan lulubog ka. Yeah, that's normal, no? Kasi yung influence ng social media ngayon, makakakita ka ng taong successful, which is, I think they are successful. I think they have millions. Pero, baka nagka-million lang yan kasi nga, yung negosyo nila is kayo. Di ba? Nagpapa-invest, ganon. So, pag may track record talaga yan na yung negosyo na traditional para kang nagtatanim ng seed Nagtanim ka, tapos dahan-dahan, inaalagaan mo, tapos lumalaki siya, mas malalim yung pundasyon. Diba? So, pag meron yung nagawang ganon, I doubt, hindi din yan magpapagagawa ng kalukuhan because patas yan lumaban. So, yung pinaka-point ko lang dito is naiiba yung konsepto pagdating sa totoong pagninegosyo. Yung parang yung dating is ang bilis na lang ma-shortcut kasi nga may social media na daw, no? In terms of marketing, mas mabilis, yung sales mas mabilis. Well, I agree, pero still, hindi siya, proseso pa rin yan. Proseso pa rin. So, again, huwag tayong agad maniwala na pwede kang yumaman sa loob ng 3 to 6 months. Walang, lalo-lalo na tayo ng mga solopreneur, ng mga super vulnerable kasi yung tayo. Kasi of course we wanted to be wealthy, we wanted to be rich. Gusto natin talaga kasi pangarap tayo, kaya nga tayo naging negosyante. Kaya lang ang problema, huwag masyadong sasakay sa sasakyan na kung saan nangangako ng langit, yun pala impyerno. Yun, please. Saan ang galing yung nagsasabi ko? But you get it, man. So, nakakaano lang. Kasi if I look at myself 15 years ago, 20 years ago, tanda ko na, nung nagsisimula ako mag-business, I think papatusin ko pag may isang tao na nakita ko sa YouTube na nagsasabi na ito yung paraan, ito yung daan, ito yung tamang daan. Tapos kaya ko naman yung amount, I think papatusin ko kasi sino man naman yung hindi. Nakikita mo yung tao so madadala ka. Pero siya ba talaga yung magdadala sa'yo sa totoong success? Hindi. Tayo talaga mismo sa mga sarili-sarili natin kung paano natin i-develop yung skills, yung knowledge, yung sarili natin,
tayo talaga yung dahilan ng success natin, hindi yung ibang tao. Pwede may guro, pwede makinig tayo, pero proven naman yan eh. Lahat ng information andyan na. Pero kung yung information na yan, pag binigayan at lumabas yung sinasabing pagyaman, paraan, sikreto, kung totoong talagang dahil sa kanila yayaman ka, ang dami nang yumaman, pero hindi dahil sa kanila. Andun lang yung information, pero dahil sa iyo yun. Kaya, kung darating yung point na nag-iisip ka pa, anong gagawin mo sa 10,000, 25,000, ito yung masasabi ko dyan, may umaman, 500 pesos lang yung kapital. So please do it right. Decide, be strong. Tayong mga entrepreneur, hindi lang pera, hindi lang yung wealthy success, small success, no? Nakakapagpasaya na sa atin. And then eventually, it will become bigger success na kung saan mas marami pa tayong matutulungan. Diba? So I guess it's June ba tayo ngayon? June 15. 14. Ay, kakount ko nga yung vlog ko kung ilan na yung nagawa ko. No, diba? So, it's June 15, 2024. June 14, 2024. Sorry, it's live. So, maraming salamat. I think na itawid ko naman kung ano yung mga gusto kong sabihin. Sana may nakuha kayo. Thank you and goodbye.